Noong 2019, December, bet ko na magpakipay. Kasi nga, I had this ex-jowa na babaero. So, parang, ba yan? Puro na lang to babae si babae. Mag-aano na nga lang ako, magpapakipay para hindi na siya maghanap ng iba. Yun ang eme ko, yun yung amats ko. 2019, parang nababalita na yung COVID-20. Tama ba? O, tama. COVID-20. So, chinichika ako ng nanay ko, huwag ka nang pumunta ng Thailand, may COVID na, eme-eme. Eh, hindi desidido na talaga ako. Kasi nanonood na ako ng mga vlog, ng mga si Fairy God Barbie, tapos nanonood na ako ng mga vlogger, ng mga doktor na ng mga nagkikipay. Parang desidido na ako. Pero wala akong passport. Wala akong passport, ni. Nakakaloka. Tapos sabi ko sa nanay ko, December, pinagpasko ko muna. Pinaano ko muna yung Pasko tsaka bagong taon. Sabi ko, ma, kuha tayo ng passport. Wala akong passport kasi kapapasa ko pa lang ng 2018 ng board exam. Nagtatayo-tayo ako ng clinic. Naisipan ko lang magpakipay. Tapos, sinamahan ako ng nanay ko. Pagdating doon sa passport, hindi na tinatanggap yung yung NSO. PSA. Parehas lang din yun, pero kailangan ng tatak PSA. Buha ka ng inang yan. Sabi ng, hindi na po ito tatanggapin na NSO sa DFA. Dito kami sa may MOA. Hindi na po tatanggapin, ganyan, keme. Pila kami dun sa putang ng PSA na yan. Diyan along sa Makapagal, dun sa may keme, dun pa yan dati. Ang haba ng pila. Pinakamahabang pila ng buhay ko, mi. Pero hindi naman siya nakakaurat kasi, naman siya mabilis lang. Ang haba lang talaga. Literal, na mahaba. Pila sa labas, keme. Basta PSA lang ang kulang ko dun sa sa pagpapapassport. Hindi, okay na. Nakaabot kami hapon sa DFA. Parang last na nga ako last client na nga ako Keme, bayad. Sabi ko, yung passport ko po ay for delivery. Take out. Charot. For take out, not dine-in. Hindi na. Dumating yung passport ko, February 6, 2020. Final ko siya January something. January keme. Dumating siya. Parang 10 business or 1 week business days. Parang gano'n. Tapos dumating siya, no? Ngayon, yung kapatid ko kasi, bumubooking. Bakla. Charot. Hindi, nagbubook ng mga ticket pa ibang bansa. Meron siyang unsa na ito, booking keme. Ano yan? Yun ang business ng kapatid ko dati. Nagbubook ng ticket. Kaya travel and tours. Putang ina naman, oh. Travel agency. Yan, may ganyan yung kapatid ko. Riz Kineso. Parang ganon. Sabi ko sa kapatid ko, i-book mo nga ako ng papunta ng Thailand. Dati hindi pa ako marunong ngayon. Online na lang Mag-ano ka na naman, Air Asia, Cebu Pacific. Nabook ako na. I-book mo ako ng 2 ticket papuntang Thailand. Gagawin mo sa Thailand, magpapakipay ako. Kasi nga, may ecstasy ako, may jowa ako that time na babaero. Para instant kipay. Sige, aalis ka ng February 10. And babalik ka ng March 4. Hindi tagal. Kasi kailangan ko magpagaling doon. Sabi ko sa kanya. Tapos pinili niya pa yung pinakamura na ticket. Tapos parang ang ticket namin, parang umabot siya ng nasa mura lang. 25. Dalawa na kami. 25,000. Hindi. 14 plus 40, mga 28. Dalawa na kami, balikan sa Thailand. Sabi ko sa friend ko, nag-aanap pa ako ng kasama nun kasi kailangan may mag-aalaga sa akin. Pagkatapos ko operahan, kailangan may mag-alaga. So, syempre, tinanong ko muna yung mga bakla na, bakla, 1 buwan tayo sa Thailand, naalagaan mo ako, magpapakipay ako ha. Sabi ko lang ganun. Yung iba parang, hindi ako pwede, bakla, may trabaho, ganyan. Itong friend ko na isa, si Michael, sinamahan niya ako, Michael din siya. Kakaano niya lang dating niya lang galing Saudi. Tapos sabi ko, bakla, samahan mo nga ako, magpapakipay ako sa Thailand. Aligaan mo ako doon. O sige, go. Laban tayo, te. Punta tayo ng Thailand. Maganda yan.
O go. Laban kami. February, ito pala. Nag-away kami ng nanay ko. Nag-away talaga kami ng nanay ko kasi ayaw niya pumayag na magpakipay ako. Kasi nga, alam mo, nung katatapos ko ng board exam, nagpabubs ako, hindi niya ako pinansin. 1 week. Hindi niya ako, dinedma niya ako. Papa-opera ka. Kung ano mangyari sa'yo, keme-keme. Ma, gusto ko ng dede. Tapos, ito, nagalit sa akin ng nanay ko. Nagalit kasi siya na, ang sabi niya kasi sa akin, matanda ka na. 35 ka na, 36 ka na. Bakit ngayon mo lang yun naisipan? Sabi ko, ngayon lang ako nagkapera eh. Kung may pera ako dati, ginawa ko na to. Ito na ba si mama? Para naman syusyuka-syuka. Alam mo, parang nagkasagutan kami ng something. Kasi sabi niya sa akin, alam mo, may point naman talaga siya. Alam mo, parang ang dami mong pera, sabi niya sa akin. Kasi parang pakawala nga ako nung time na yun. Nag-aral ako, dentista na ako nag-enroll ulit ako sa PCU, bumili ako ng sasakyan, tapos papakipay ako. Hindi ko kakalain na magpa-pandemic. I was a lost girl, charot. Para akong ligaw na bala, bilisigan to, bilisigan yan. Kaya nga, hindi na ako nag-ano ng pera ngayon eh. Sabi ng nanay ko, parang nasobrahan na siya na, putay, napapakipay ko, ang dami mong pera. Bakit gastos ka ng gastos? Sabi ko, last na lang to. Last na naman, ano naman papagawa ko? Last na to. Nagkasagutan kami, parang nagkakimi yun. Alam mo, plinaying kick ako na nanay ko. Yung nanay ko, maliit lang Parang hindi pa yata 5'1". 5'7" ako yun. Yung paano nanay ko, lumanding sa mukha ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Nag-aagahan kami, bigla na lang plinaying kick ako ng nanay. Punyeta ka, lumayas ka! Psh! Plinaying kick talaga ako dahil. Talagang, wala. Ako si Layas, diba? Sabi ko, lumayas ka dito. Parang ganyan ka na mag-anak. Nilayas ako. Alam mo, natulog ako sa klinik. Dala ako ng kama. Sa klinik ako natutulog. Kasi malaki yung klinik ko dati sa Palapale. Tapos dala ko yung sasakyan ko. Yung dalawa ko sasakyan. Kaya wala silang sasakyan. Kaya galit na galit yung nanay ko. Tulog ako. Nandun ako natutulog. Tapos sabi ng tita ko, mag-sorry ka sa mama mo, aalis ka na sa February 10. Parang February 8 or 9. Mag-sorry ka. Kasi syempre natural lang yun sa magulang na magagalit. Kasi syempre papalitan mo yung meme mo. Papalitan mo yung meme mo into manat. Tapos, natural lang yun. Huwag kang magagalit, sabi ng tita kong dentist. Sabi niya, mag-sorry ka sa mama mo. Kasi sabay kami nga alis ng nanay ko. Aalis din yung mama. Mauna lang ako mag-pledge. Siya naman magpapa-opera sa mata. Tapos ako, magpapa-opera ako sa net. Di, oo nga no. At saka parang masakit sa loob. Aalis ka ng ibang bansa, kagalit mo nanay mo, di ba? Di, ang ginawa ko, uwi ako ng bahay. Nag-sorry ako. Iyak-iyak. Ma, sorry. Gusto ko talaga magpa-opera ng NM. Pasensya ka na, ma. Kebe. Sabi ko, sige, okay na yan. Ganun. Basta mag-iingat ka, mag-i-email, mag-chat ka kung ano nangyari sa'yo sa Thailand. Sabi, sige. Di, okay na. Sabi ko, ma, dito matutulog si Michael. Kasi maaga kami nga alis bukas. Flight namin alas 7. Alas 7 ng umaga, February 10. At naalala ko talaga yun. Kasi magpa-pandemic na nun eh. Sabi, sige, dito na matulog para go na kayo sa Thailand. Laban na kayo. Okay, go. Di, natulog ng February 9. February 10, flight namin. Ng alas 7. Ang hirap magpabook ng alas 4 ng madaling araw ng Kemi, ng unsa na ito? Grab. Ang hirap magpabook. Kaya, mahirap talaga, di ba? Mahirap. Kaya ang ginawa namin, commute. Kasi wala naman kaming dalang gamit eh. Hindi ako nagdala ng mga check-in, yung mga baggage. Wala mga damit lang dala namin. So sabi ko, mag-commute na lang tayo. Bus. Sakay kami bus. Baba kami ng airport road. Sakay kami, alam ko syempre yung mga hindi legit na taxi dyan, yung mga M&M taxi, yung putang inang yan, isang sakay bulang, ang sisingilin sa'yo, 700. Ulul, mga taxi dyan, huwag nyo kong binubudol-budol. Ginawa namin, airport road, jeep. Papuntang Terminal 3.
Tama, Terminal 3. Diba? Terminal 3. Baba na kami. Kami. Ito na ang exciting part. Ang immigration. Putang inang immigration na yan. Hay! Okay lang yun nyo? Hindi nung time na yun, hindi pa ako si Doc Mikey eh. Hindi, I mean, wala naman akong ano, kasi magpapa-opera ako. Malinis ang intention ko. Hindi ako mag-aano sa ibang bansa. Anong ginagawa nyo? Di ganito na. Pinakita ko yung PRC Keme. I have 4 branches of clinic in ganyan, Keme. Anong dahilan kung bakit aalis ng bansa magpapakitbahay? Okay. Bakit kasama ang acquaintance? Charot. Magbabantay sa akin. Okay, go. Hindi na nakalagpas. Pila-pila eh. Magkaiba kami ng booth. Si bakla nandun, si Michael. Nandun ako, nakalagpas na ako. Pasakay na ako ng aeroplano ni. Di ba nag-commute nga lang kami nun? Kaya nga medyo late kami kasi nag-jeep lang kami. Si bakla, si tawag. Bakla, andito ako sa office ng immigration. Ako pa yun. Sorry naman. Huwag ka nga nagbumukha akong tanga dito. Bakla, andito ako sa office ng immigration. Ang daming tanong sa akin. Ha? Bakit? Bakla, bakit ka tinatanong, Eme? Inom muna. Basta, ang daming tinatanong, puntahan mo ako dito. Ako si Punta. Pasok. Mag-aano ka ulit, babalik ka na naman, tapos mag-aano mo, mag-check ka na, magagano ka na naman. Punta ako sa office, dito lang yun, sa gilid. Then, hindi na lang ako sabi, magkaibigan ba talaga kayo? Silikangki yung ano. Magkaibigan ba talaga kayo? Sabi nung, parang pero hindi ganun kabait mataray. Yung immigration officer, para, siguro pulis yun, may siya, yung mata niya may diferensya. Parang bulag. Sabi niya, may magkaibigan kayo. Opo, magkaibigan po kami, matagal na. Pwede patingin po ng mga lumang picture. Lumang picture. Sabi ko, alam mo te, magkaibigan kami niyan. Oo, yung lumang picture nga namin, Friendster pa eh. Ha? Buksan mo yung Friendster. Andun na mga picture namin. Ng inang to, wala na nga Friendster eh. May mga testimonial pa kami sa isa't isa. Nagagalit na ako. Tumataas na ang boses ko, malilit na kami. Anong gagawin? Power trip sila. Okay po, sige. Kahit yung mga lumang picture si bakla, si Pakita, bait-baitan si bakla eh. Ito po Facebook namin, ganyan. Short hair pa po si bakla, kaya close kami. Okay. Bakit naman ang tagal niyo sa Thailand? Anong gagawin niyo? Ano naman gagawin niyo sa Thailand? Magpapa-opera? Bakit March 4 ang uwi niyo? February 10 pa lang ngayon. Ay, di. Tuloy sila. Magpapa-opera nga ako. Operahan ko yung tutot mo. Hindi ka magpapagaling? Ha? Pagka-opera ko, uwi agad ako dito. Nakakatiter. Yan eh, gusto mo yon? Tutot ko nga to eh. Tutot mo yan. Galaw-galawin ko. Ha? Tapos pauwiin kita. Visit na to. Ganyan na talaga ako sumagot. Kasi parang, hindi ko alam yan. Hindi ko pa alam na mga ganong eksena mga ganong labanan. Pero, ang gusto ko lang, may dahilan naman ang pagpunta ko. Para naman itong mga siraulo, mga pukin ng ina. Harang-harangin nila ako. Okay, ganito po. Gumawa po kayo ng kasulatan. Affidavit. Ilagay nyo ang 4 nyong branches sa clinic. And then, pag hindi po kayo umuwi, kasama ang kaibigan ninyo, parang tatanggalan ng lisensya or kayo po ang ganun, parang pupuntahan po namin kayo sa mga branch nyo ng clinic. Ganun ng Alam mo, miss, parang may issue ka sa kaibigan ko eh. Parang feeling mo magti-TNT to eh. Ganto na lang. Iwan mo siya. Ikaw ang sumama sa akin. Total, nakakapunta ka naman dito eh, di ba? Para sa aeroplano. Iwan mo to. Ikaw magbantay sa akin. Papa-opera ako tutot eh. Ha? Ha? Oo, gano'n ko talaga eh. Walang Parang may issue ka sa kanya eh. Wala akong intensyon na magtrabaho yung mga pinag-iisip ninyo. Pero parang ayaw nila. ng gano'n na pero parang gano'n lumalabas eh.
naisipin namin na magti-TNT or something na gano'n. Parang foul yun. Foul yun na salitang yan. Huwag mo sasabihin. Kasi wala naman kasi, wala kaming sinabing kayo nag-ano yan, gano'n. Parang wala kaming sinabing TNT, kayo ang nagsabi ng gano'n. Eh yun na nga eh. Kasi parang may issue ka eh. Aanin mo pa yung clinic ko, nagbibirma-pirma pa ako, tapos ayaw mo siyang paalisin. Tapos na ako eh, nakaano na ako eh. Nakalagpas na ako dito eh. Bakit may issue ka dito? Issue magbabantay lang naman. Ano mo? B, kompleto kami, B. May email sa hotel. May email na doktor. Anong power trip nga? Hoy, i-upload ko to. Kung kung ako na-offload noon, talaga, mahal-mahal na ticket, 28,000, tapos, iaano nyo lang ako ng ganun-ganun. Ganda nyo ha. Tigilan nyo ako. Ayun. Parang natakot naman sila. Sabi ko, sige ho, sakay na ho kayo. Pero, be,